Walang isinisilang na pangit sa mundo, pero maraming tamad at masasamang ugali. Bakit nga ba minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay mas nauna pang makita ng mga tao ang iyong kapansanan kaysa sa iyong kakayahan? Hindi nga ba't ang pinakamalaking kaligayahan ay ang pinakamaliit na magagawa mong iniisip nila na di mo kakayanin? Halika't magbalik tanaw tayo sa pinakamaliit na nilalang sa pinilakan tabing na may pinakamalaking puso patungo sa kanyang mga pangarap. Pinaglabanan ang lahat hanggang sa magtagumpay. Ngunit umabuso at kinain ng sistema ang sarili hanggang sa nagwakas na lang ang kasaysayan sa paraang hindi niya ginusto nang wala sa tamang panahon. Ang kwento ni Ernesto de la Cruz o yung tinaguriang Secret Agent 00. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ernesto de la Cruz ay isinilang noong ika-7 ng Setyembre taong 1957 mula sa kanyang elektrisyan na tatay at labanderang nanay. Sila ay tubong baklaran sa Parañaque. Mahirap lamang ang buhay ni Ernesto noong mga panahon na yun at siya ang bunso sa 5 magkakapatid na lalaki. Ayon sa kwento, ang kanyang nanay ay napakarelihiyosong tao. Deboto siya ng mahal na Poong Santo Niño at taunang dumadalo sa kapistahan nito. Dahil sa kanyang debosyon na iyon, hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao na pala na doktor pa mismo ang nakapagsabi. Ayon sa paniniwala ng kanyang nanay, ipinaglihin niya si Ernesto sa Santo Niño dahil nang lumabas ito ay mas maliit pa siya sa bote ng coke at kinailangan pang ilagay sa kahon ng sapatos upang i-incubator dahil premature ang bata. Ngunit ayon naman sa siyensya, si Ernesto ay nagtataglay ng primordial dwarfism o yung kondisyon ng katawan na pumipigil sa kanyang paglaki simula kapanganakan. Si Ernesto ay nagkakasukat lamang ng 2 talampakan at 9 na pulgada o wala pang 1 metro ang haba nang dumating sa pinakasagat ng kanyang paglaki. Pero ganun pa man, dahil sa matinding debosyon ng kanyang nanay, si Ernesto na mismo ang binibihisan niya ng kasuotang pang Santo Niño sa halip na mga kahoy na estatwa. Kinagiliwan siya ng mga taga kanilang lugar, lalo na ng mga kabataan, saan nila'y buhay na Santo Niño. Iyon ang naging daan sa pagkapopular ni Ernesto. Dahil sa kasikatang ito ni Ernesto, inisip kaagad ng nanay niya na pwedeng mag-artista ang kanyang anak dahil noong mga panahon na yun ay talaga namang buhay na buhay ang pelikulang Pilipino kung saan higit 300 nito ang nagagawa nila kada taon. Sa kasamaang palad, noong taong 1968 sa edad na 11 taong gulang, nang maulila sila ng kanyang tatay. Naaksidente ito habang nagtatrabaho nang mahulog siya sa hagdan mula sa napakataas na lugar na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, na lalo pang nagpahirap sa kalagayan nilang magkakapatid na umaasa lang sa paglalabada ng kanyang nanay. Ang batang si Ernesto ay panatiko na din noon ng mga aksyong palabas. Isang araw, nakita siya ng kanilang kapitbahay na tumutulay sa sampayan at naglalambitin dito na para bang ginagaya niya ang kanyang idolo. Dahil dito, ipinasok nila si Ernesto sa karate class kung saan sobra niyang napahanga ang kanyang instructor dahil sa bilis niyang matuto. Ginawa niyang modelo ang bata at dinala sa iba't ibang lugar upang makapagpakitang gilas ng kanyang kakayahan bilang bahagi naman ng pagpupromote ng kanilang paaralan. Sa isang pagpapalabas ni Ernesto, napanood siya ng aktor-producer na si Peter Caballes ng Liliw Productions. Nakitaan nila ng potensyal si Ernesto at dahil nga sa kahirapang buhayin ng labanderang nanay ang kanyang 5 anak, ipinagkatiwala niya si Ernesto sa mag-asawang Caballes na silang tumayo bilang manager ng bata at tinuruan nila itong umarte sa harapan ng kamera. Dekada 70 na magsimula ng maging artista ang batang maliit, na karamihan ay sa ilalim ng Liliw Productions. Sa gabay ng mag-asawang Caballes, unti-unting nagkaroon ng pangalan si Ernesto sa showbiz pagkatapos ng pelikulang Silakbo noong 1975. Pinalitan na rin ng kanyang amo ang kanyang screen name na ginamit niya hanggang sa dulo ng kanyang karera. Siya ay tinawag sa pangalang Weng Weng, na salitang Islang para sa ubos na o taob na, dahil noong mga panahon na yun,
Si Weng Weng ay nakilala rin bilang napakalakas uminom ng alak. Naging sunod niyang proyekto ang Silang Matatapang at Sila sa Bawat Bangketa na pawang mga aksyong palabas. Pagsapit ng 1978, isa na siya sa may pinakamalalaking pangalan at nakakatambal sa pinakamalalaking artista. Gaya ni Sandro Zamora na tinaguriang Karate King o Bruce Lee ng Pilipinas dahil sa kanyang galing sa martial arts. Nagkasama sila ni Weng Weng sa pelikulang Chop Suey meets Big Papa. Ganon din si Comedy King Dolphy Quezon na kaibigan ni Peter Caballes. Nakitaan niya ng potensyal si Weng Weng sa mga komedyang pelikula. Hinihiram niya ito sa kaibigan kung kailangan niya ng karakter ni Weng Weng. Naging sidekick siya ni Dolphy sa pelikulang Quick Brown Fox sa ilalim ng kanyang RBQ Productions at ilan pang mga pelikula. Pero nang sumapit ang unang bahagi ng dekada 80, nang isinilang si Agent 00, siya ang lalong nagpatanyag at naging highlights ng karera ni Weng Weng. Isa itong serye ng mga pelikula na parody ng Agent 007 James Bond movies na bantog sa Hollywood ng mga panahon na yun. Dahil sa dami ng Agent 00 na pagganap, minsan na rin naitanghal ng Guinness Book of World Records si Weng Weng bilang pinakamaliit na karakter aktor sa buong mundo. Naging pinakamabentang pelikula rin ang mga ginagawa niya sa merkado, sa lokal at international, at ang pamamayagpag ni Weng Weng ang umahon sa kanilang pamilya. Naging suki din siya sa Malacanang nung kanyang kasikatan na madalas ay ang unang ginang Imelda Marcos pa mismo ang nag-aanyaya dito sa tuwing may mga mahahalagang okasyon doon. Ngunit sa kabila ng kasikatang ito na tinatamasa ni Weng Weng, hindi pa rin niya nakuha ang respeto ng karamihan sa mga producer ng pelikula dahil kalimitan ay talagang isang maliit na nilalanglang ang tingin nila sa kanya. Ginagawa siyang katuwaan lamang sa bawat palabas. At ang masakit pa sa lahat, maliit na nga siya, napakaliit pa rin ang ibinabayad nila sa kanya. Kahit pa malaki ang naitutulong niya lalo na sa promosyon ng kanilang pelikula. Kaya't masaklap pa rin ang naging kwento sa likod ng pamamayagpag ni Agent 00. Lalo pa itong nagbago nang sumapit ang taong 1987 nang ang mag-asawang Caballes na kanyang manager ay tuluyan ang nagretiro sa paggawa ng pelikula para pagbigyan daan ang iba pang karera sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa pagkakataong iyon, muling naulila si Weng Weng sa pagkawala ng kanyang nanay at tatay-tatayan sa showbiz. Wala na rin naging interesado pa sa kanyang serbisyo at kung gaano kabilis siya pinasikat ng mag-asawa ay ganoon din siya kabilis naglaho at basta na lang nawala sa mata ng mga tao. Pero dahil nga kilala din siya sa Malacanang, naging tropa niya si noon ay General Fidel Ramos at isinalang niya si Weng Weng sa paratrooper training. Dito naging totoong secret agent siya sa totoong buhay na pinagkalooban ng totoong agent badge at isinasama siya sa misyon ng mga militar lalo na sa mga pagkakataong mapapakinabangan nila ang taas ni Weng Weng. Dahil pa rin sa impluensya ng mag-asawang Caballes, natutulungan pa rin nila si Weng Weng kahit na nasa labas na siya ng showbiz. Naipasok nila ito bilang ahente sa Manila Airport na napadestino sa arrival area habang siya ang may hawak ng banner na may nakasulat na Welcome to Manila. Sa pagkawala ng malaking bahagi ng kanyang pinagkukunan ng kita, muli din siyang bumalik sa kanyang lugar sa Baclaran at ginugol na lang ang oras sa kanyang pamilya at sa kanilang pangangalaga. Muli din silang naghirap gaya ng nauna nilang pamumuhay bago ang showbiz. At ang pinakamasakit sa lahat, natutong abusuhin ni Weng Weng ang kanyang sarili dahil sa mga bisyo. Naging tumador na lang siya hanggang sa unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Napakatakaw din niya sa laman ng alimango na nagpa-develop ng matinding hypertension sa kanya. At simula nun, hindi na muling nakarecover pa si Weng Weng. Ika-29 ng Agosto taong 1992 nang siya ay atakihin sa puso na dulot ng malalang hypertension, na siyang naging dahilan naman ng kanyang maagang pagkamatay. Si Ernesto de la Cruz o si Weng Weng, Agent 00, ay pumanaw sa edad na 34 anyos lamang, isang linggo bago ang kanyang ika-35 kaarawan. Siya ay nakahimlay kasama ang kanyang tatay at mga magulang pa nila sa Pasay City Cemetery. Walang isinisilang na pangit sa mundo, pero maraming tamad at masasamang ugali. Bakit nga ba minsan ang pinakamasakit na katotohanan
ay mas nauna pang makita ng mga tao ang iyong kapansanan kaysa sa iyong kakayahan. Hindi nga ba't ang pinakamalaking kaligayahan ay ang pinakamaliit na magagawa mong iniisip nila na di mo kakayanin? Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang minamaliit ng iba dahil sa iyong pangangarap ng malaki? Paano mo pinaglalabanan ang kanilang panghihila sa iyo? Sumasama ka ba pababa? O ginagamit mo silang tuntungan pataas? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!